Nasa Numbers ako, chapter 32. Tapos, magandang relate to dun sa mga tao na maiintay ng napakatagal sa mga gusto nilang makamit or sa gusto nilang magkaroon. Yung kwento nito is yung mga Israelites ay hindi pa nakakarating sa Promised Land. Pero natatanaw na nila. Sa wilderness sila, tapos kailangan nilang tumawid ng Jordan bago sila makarating sa Promised Land. But, itong mga tribes ni Reuben at ni Gad, nakita nila yung land before ng Jordan is maganda for livestock. Madami silang livestock. So, naisip nila, gusto na nilang mag-settle doon. Hindi na sila sasama sa Canaan. So, kinausap nila si Moses and si Eleazar, yung priest. So, si Eleazar is yung successor ni Aaron. Kasi, nung time na to is namatay na si Aaron. So, si Moses and Eleazar na, yung parang lead, yung leaders nila. So, ito yung sabi ng people of Reuben and people of Gad. If we have found favor in your sight, let this land be given to your servants for a possession. Do not take us across the Jordan. But then, sabi ni Moses, shall your brothers go to the war while you sit here? Kasi para ma-invade nila yung promised land, syempre kailangan nilang matalo yung mga inhabitants nun, di ba? So, magkakaroon talaga ng war. Tapos sabi niya, why will you discourage the heart of the people of Israel from going over into the land that the Lord has given them? Your fathers did this when I sent them from Kadesh Barnea to see the land. Kasi nangyari na to noon. Ang sinabi ni Moses, syempre, command yun ni Lord. Sabi ni Moses sa mga tao, yung sa 12 tribes na yan, magkuha ng representative sa natiisa dun sa 12 na yon, and papupuntahan nila sa yung parang ipaspy nila yung promised land, kung ano yung mga tao doon, kung walled ba yung place na yon, madali bang lusubin, mga ganon, kung ano yung maganda ba yung lupa for crops, ganon. Gusto nilang ispy yung lugar na yon. So, nag-send si Moses ng 12 na spies, one from each tribe. And, nung pumunta yung 12 na representatives doon sa Promised Land, discourage nila yung mga tao. Sinabi nila na nandun yung mga higante. Alam mo yon, yung mga reasons na sinabi nila is para talagang ayawan na ng mga Israelites, which is very opposite sa gusto ni God. Kaya nga gusto ni God na pumunta yung mga Israelites doon kasi it's the best. It's the land of flowing milk and honey. Yung promised land, di ba? Kaya, kumbaga lahat ng maganda is nandun. Kaya gusto ni God na yung chosen people niya is doon manirahan. But then, itong mga representatives na to ay diniscourage nila. Ibig sabihin, dinidisapprove nila yung sinabi ni God. Pero hindi naman lahat ay nag-discourage. So, may dalawa, si Joshua and si Caleb. So, dalawa dun sa 12 ay nagsabi na hindi, kaya natin yan. Kaya nating talunin yung mga nandun with the help of God. So, dalawa lang yung nag-approve at nag-encourage dun sa mga tao, sa mga Israelites. Tapos ito, sabi ni Moses, and the Lord's anger was kindled against Israel, and he made them wander in the wilderness 40 years, until all the generation that had done evil in the sight of the Lord was gone. Kasi nga, dahil nagalit si God dun sa mga spies na yon, sabi niya, lahat kayo na nagdi-discourage na ayaw pumunta doon sa promised land, na hindi sumusunod sa akin, na pumunta doon, ay hindi talaga makakarating doon. So, ang ginawa niya is, pinag-wander niya sa wilderness yung mga tao hanggang buhay sila. So, nung namatay na lahat
ng mga hindi niya pinayagan na pupunta na makakarating sa promised land, tsaka sila nakarating sa promised land. So ito yung takeaway ko. Kapag ikaw ay may isang hinihintay, mapa-career man yan, mapabagay, mapatao, ibig sabihin lang, it's not yet the time. And most probably, meron ka pang hawak-hawak na hindi mo na dapat hawak bago mo makamit yon. For example tingnan nyo sa mga, ito very cliche, may mga tao na nasa isang toxic relationship na kapag umalis sila doon nagbo-bloom. 'Di ba? Bakit? Kasi may pumipigil sa kanila May pumipigil sa pagbo-bloom nila. Kumbaga, hindi pa sila ready dun sa dapat nilang makamit. One example let's say, gusto mo ng isang mataas na position sa isang company. Doon ka na nag-work pero may gusto ko pang abutin. But then, hindi mo pa nakakamit kasi ayaw mong magpa-night shift. Sa night shift ka nga mapapansin ng mga boss mo. Kasi sa sobrang daming tao sa umaga, hindi nila nakikita yung sipag mo. Hindi nila nakikita yung talent mo, yung skill mo, yung work attitude mo. So, kailangan mong magpagabi para makita ka. Pero ayaw mo Diba yun? Dapat mong bitawan yung thinking na yan, yung mindset na yan. Another thing, hindi ka pa nagkakaroon ng asawa. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo pa nabibitawan yung mga friends mo. Yung paggala-gala mo. Yung pag-overnight mo. Or kaya naman, kapag ikaw hindi pa nagkaka-baby, kasi pa-bebe ka pa. Paano ka mag-baby? Paano mo gagawing baby ang isang human being? Ikaw nga baby pa. 'Di ba? Remember ko may kwento lang ako. Meron akong friend na sobrang love ko kasi napakabait na bata. Pero ayoko siyang kasama sa galaan. Why? Because kapag naglalakad kami, lagi siya nakakapit sa akin and I don't like that. Kasi ganun ako Ako yung kumakapit sa tao. Ako yung kunyari kapatatawid. So, ako yung, hawakan mo ako. Ganyan. Kapag kaming dalawa, siya yung kapit ng kapit sa akin and it's awkward for me. Kasi ako yung ganun 'Diba? So, paano ka mag-baby kung ikaw mismo ay baby pa? 'Diba? Nagigets nyo? So, ibig sabihin, if ikaw ay may isang ninanais, tapos hindi pa binibigay sa'yo, may something ka pa na hindi mo pa nabibitawan for you to get that thing. 'Diba? So, ikaw na naghihintay, kailangan mo pang mag-antay ng 40 years. So, yun. Kidding aside, ibig sabihin, bago mo ma-receive yung bagay na ninanais mo, kailangan mo nang may tanggalin ka sa'yo, sa sarili mo. Kailangan mo munang maging prepared kung ano man yan. So, you have to figure that out.